Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kanina pa nakatitig si Carmela kay Idam at napapansin naman yun ni Idam kaya hindi siya makapag-focus sa ginagawa niya. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Idam sa kanya. Napabuntong hininga naman si Carmela sa kanya iniwas ang paningin niya. Sa susunod na linggo na ang birthday ni Chairman, may ireregalo ka na ba sa kanya? Tanong niya na dahil ilang araw na itong gumugulo sa isipan niya. Nahihiya naman siyang pumunta sa birthday ni Chairman Festejo nang wala man lang dalang regalo. Hindi mahilig sa regalo si Chairman, kaya huwag ka na mag-aksaya ng oras na mag-isip ng ireregalo sa kanya. Sagot ni Idam, habang nakatuon ang paningin niya sa laptop. Pero, nakakahiya naman kung pupunta tayo nang wala man lang dala. Alam mo ba kung saan siya mahilig? Napabuntong hininga si Idam sa kanya inisip kung saan nga ba mahilig ang Chairman. Wala akong masyadong alam kay Chairman, pero isa lang ang sigurado ako. Mahilig siya sa paintings. Sagot na ni Idam para hindi na siya tanungin ni Carmela. Napatango-tango na lang si Carmela. Mahal ang mga paintings at siguradong mas gusto ng Chairman ng mga rare paintings. Kaya niya bang bumili ng regalo para sa Chairman? Hindi naman mahalaga kung may dala ka o wala. Sarili mo na lang ihanda mo. Ani pa ni Idam. Hindi na lang umimik si Carmela, tinuon na lang ang atensyon niya sa pag-sketch. Kinabukasan, dediretso na sana si Carmela sa department nila nang makasalubong niya ang kanyang ama. Let's talk in my office. Ani nito sa kanya, tinalikuran si Carmela. Tahimik na lang na sumunod si Carmela. Kunot noon namang nakasunod ang tingin ni Shawnee sa mag-ama. Naikuyom niya ang kamao niya saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi niya hayaan na magkakaroon ng posisyon sa kumpanya si Carmela. Nang makapasok na si Carmela sa office ng kanyang ama ay naupo na siya sa sofa. Tahimik lang siya. Kung ipapahinto sa kanyang ama ang pag-iimbestiga sa nangyari sa kanyang ina noon, mas mabuti pang umalis na lang siya kaysang mag-away silang dalawa dahil walang plano si Carmela na itigil ang pag-iimbestiga. May tiwala ko sa kakayahan mo, Carmela. Huwag mo sanang hayaan na pagsisihan kung desisyon ko. Wika ni Marvin ay kinakunot ng noon ni Carmela dahil hindi niya ito maintindihan. Nanatili siyang tahimik habang naguguluhan ang itsura niya. Humugot pa ng malalim na buntong hininga si Marvin. What do you mean? Tanong ni Carmela. I am planning to give you the position of director of the company. Masyadong malaking responsibilidad ang ibibigay ko sa'yo. But don't worry, I'll teach you sa mga dapat mong gawin. Kaya mo bang panindigan? Can you promise me to do your responsibility? Alam ko malaki ang tampo mo sa akin, pero hindi ko ibinibigay sa iyong posisyon. Dahil sa guilty pero dahil malaki ang tiwala ko sa iyo. If I will give you the position of the director, may papangako mo bang magagawa mong mga trabaho mo? Seryosang wika ni Marvin. Nakatitig lang naman si Carmela, bahagyang nagulat sa biglaang desisyon ng kanyang ama, lalo na't wala pa siyang isang buwan sa kumpanya. Wala pa rin siyang maayos na experience. Iniwas ni Carmela ang paningin niya, saka siya bumuga ng hangin. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maaawa sa sarili niya. Pakaramdam niya ay gusto lang bumawi sa kanya ng kanyang ama at tila ba nagigilty lang ito. Suhol ba ito ng kanyang ama para tumahimik na siya at kalimutan na lang ang mga nangyari sa nakaraan? Kinausap niya na ba si Tita Shawnee about this? What did she say? Kuryoso niyang tanong dahil sigurado naman na hindi papayag ang stepmom niya sa bagay na ito. Hindi ko na siya kailangang kausapin. Desisyon ko to. You're my daughter and you have rights in this company. Kung hindi pa kita bibigyan ng malaking responsibilidad sa kumpanya na ito, kailan pa? Kayong dalawa ni Sofia ang mamamahala sa kumpanya na ito, kaya dapat lang natulungan mo na rin siya. Palihim nang umisi si Carmela. Sigurado siyang manggagalaiti sa galit ang stepmom niya. Kailan mo balak i-anunsyo? Tanong ni Carmela. Pinagsalikop naman ni Marvin ang mga kamay niya sa kanya, tinignan sa mga matang anak niya. Ihanda mong sarili mo. Anytime soon, i-anunsyo ko na sa board of directors ang posisyon ibibigay ko sa'yo. Sagot ni Marvin. Napatango na lang si Carmela. Nang matapos ang pag-uusap nila, ay lumabas na si Carmela sa office ng kanyang ama. Blanko niyang tinignan si Shawnee na tila ba kanina pa nasa labas ng opisina. Hindi niya na ito pinansin at nilampasan na lang ito. Naipilig ni Carmela ang ulo niya. Hindi ba panaginip ang sinabi sa kanya ng kanyang ama? Seryoso ba talaga ito na ibigay sa kanyang posisyon ng isang direktor?
Pabalik na sana si Carmela sa department nila nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Maria. I'm here at the pastry shop in front of the company. Come and meet me. Wika nito, nagtataka man si Carmela kung anong pake ng biyanan niya ay pinuntahan pa rin niya ito. Nang makarating siya sa pastry shop ay inanap niya kaagad si Maria. Seryoso naman ito, tila ba handa na lapain ang mabibiktima niya. Napapaisip siya kung may nagawa ba siya. Pero wala naman siyang maalala. Matamis siyang ngumiti saka siya umupo ng malapitan si Maria. May nangyari po ba? Magalang niyang tanong dahil bakas ang galit at inis sa mukha ni Maria. Seryosong nakatingin si Maria kay Carmela. Salubong na salubong pang mga kilay nito. Hindi ka ba marunong makontento o pinipili mong lalaking mapapakinabangan mo? Ano ba talagang kailangan mo sa pamilya namin? May di inasaad ni Maria. Napakunot naman sa pagtataka si Carmela. Pasensya na po, Mom, pero may nagawa po ba ako? Don't call me Mom. Hindi mo deserve yun for deceiving my son. Nakagat ni Carmela ang pang-ibaba niyang labi. Akala niya okay na sila ng biyanan niya. Pero anong nangyari? Naguguluhan siya. I'm sorry, Mrs. Festejo, pero pwede ko po bang malaman kung anong nagawa ko para magalit kayo sa akin ng... Napasinghap si Carmela nang tapunan siya ni Maria ng tubig sa muka. May ice cube pa ito na tumama rin sa mukha niya. Nanatili naman siyang kalmado sa kanya pinunasan ng mukha niya. Pinakasalan mong anak ko para mapalapit ka sa Festejo. Pero ngayong nalaman mo mas close si Ruel kay Chairman Festejo. Si Ruel naman ngayon ang nilalandi mo, ani ni Maria. Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela sa kanyang lakas loob na sinalubong ang galit ng mga mata ng biyanan niya. Akala niya'y okay ng lahat pero hindi pa pala. Sigurado siyang may taong sumira sa kanya para magalit ng ganitong biyanan niya. Bahagya siyang umiti na ikinainis ni Maria na tila ba nakikipagbiruan siya. Mrs. Festejo, hindi ko alam kung ano nakarating sa inyo pero walang katotohanan ng sinasabi nila tungkol sa akin at kay Ruel. Alam niyo naman po sigurong dahilan kung bakit palaging nasa kumpanya namin si Ruel. Wala kaming ginagawa ni Ruel. Ano po bang nakarating sa inyo para magalit kayo sa akin? Wala po kung planong mahalin ng sino man sa dalawang Festejo. Matapang niyang sagot. Naguluhan naman si Maria pero nanatiling salubong ang mga kilay niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela saka siya nanguha ng t-shirt pinunasan ng sarili niya. Kinuha naman ni Maria ang cellphone niya sa kanya ipinakita kay Carmela ang mga picture nila ni Ruel na magkasama. May picture din silang dalawa na nasa klinik at dahil masyadong malapit ang mukha ni Ruel sa kanya, mapagkakamalan mo talagang may relasyon silang dalawa. Tipid na ngumiti si Carmela. Ito po ba ang dahilan kung bakit nanggagalaiti kayo sa galit at sinugod ako dito? Tanong niya. Hindi naman sumagot si Maria kaya napatangutang si Carmela. Base pa lang sa mukha ng mother-in-law niya ay ito ang dahilan. Si Sofia po ba ang nagbigay nito sa inyo? Pinagkakatiwalaan niyo po ba siya at pinaniniwalaan? Alam niyo naman pong hindi maganda ang relasyon namin ng kapatid ko at sigurado akong gagawin niyang lahat para sirain ang pangalan ko, lalo na at siya dapat ang ikinasal kay Adam at hindi ako. Sad niya, nanatiling tahimik si Maria kaya nagpatuloy si Carmela sa pagpapaliwanag. Gusto ko lang pong linawin kung bakit hawak-hawak ko ni Ruel sa bewang at kung bakit sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Nahihilo po ako dyan at nawala ng balanse. Nakita ko ni Ruel kaya nilapitan niya ako at dinala sa klinik. Kinapa niyang noo ko kung mainit ba ako kaya malapit siya sa akin. Alam ko naman pong nag-aalala kayo na baka traidorin kong anak ninyo. Hindi ko po yun gagawin. Pinalaki niyo ng tama si Ida. Naturuan ng magagandang asal at alam niya kung paano ako igalang bilang babae. Pakiramdam ko, safe na safe ako kapag si Ida ang kasama ko. Siya lang ang nakakaintindi sa akin at sa sitwasyon ko kaya paano ko magagawang traidorin ng anak ninyo. Nang malaman ni Adam na nakipagkita ang kanyang ina kay Carmela ay mabilis na pinuntahan ng mga to. Napakunot ng noo si Adam na makita niyang basa ang damit ni Carmela habang bakas ang galit sa mukha ng kanyang ina kaya mabilis niyang nilapitan ng mga to. What are you doing, Mom? Tanong niya sa kanyang ina sa kanya tinignan si Carmela. Buong tapang na sinalubong ni Carmela ang tingin sa kanya ni Maria. Hinawakan na ni Adam sa kamay si Carmela sa kanya ito pinatayo. Let's go, wika ni Adam sa kanya tinignan ng kanyang ina. Kung galit kayo kay Carmela, akong kausapin niyo. Ano bang dahilan para kausapin niyo siya? Tanong niya dito. Hindi naman siya sinagot ng kanyang ina. Hinila niya na si Carmela para umalis pero muli pang hinarap ni Carmela si Maria. You have a wonderful son, Mrs. Festejo. And I am happy that I met him. Thank you for giving birth to someone like him in this world. Dugtong pa ni Carmela sa sinabi niya kanina. Napakunot naman ang noo si Adam sa kanya tinignan si Carmela. Minsan panginitian ni Carmela si Maria bago siya sumama kay Adam palabas ng pastry shop.
Natahimik si Idam dahil wala siyang kaalam-alam sa pinag-uusapan ng asawa niya at ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Maria nang maiwan na siyang mag-isa. Sa mga sinabi ni Carmela, tila ba biglang nawala ang galit na nararamdaman niya. Only son lang si Idam at ayaw niyang ginagamit lang ito ng ibang tao. Ayaw niya nang masaktan ng anak niya. Nang makabalik naman na si Idam at Carmela sa loob ng kumpanya, nilingon ni Idam si Carmela. Curious siya sa pinag-usapan ng mga to para magpasalamat si Carmela kay Maria. "Are you okay? May extra shirt ka ba dito?" Tanong ni Idam habang nakatingin siya sa basang damit ni Carmela. Hindi naman masyadong basa, matutuyo din niya maya-maya. "Ano nga palang ginagawa mo dito? Para nagmamadali ka pang mapuntahan kami." "Balak ba akong patayin ng mommy mo para mag-alala ka ng ganyan?" Natatawang pangaasar ni Carmela. Hindi niya inaasahan na pupuntahan siya ni Idam. "Nalaman ko lang na galit siya at gusto kanyang puntahan. Did she hurt you? Ano bang sinabi niya sa'yo?" "Masungit lang sigurong tignan ng mommy mo pero mahal na mahal ka noon. She's just worried na baka try daw rin kita at si Ruel ang piliin ko. May nag-send sa kanya ng picture namin ni Ruel. Kaya siguro pinuntahan niya ako kagad para kausapin." Sagot niya. Idam just hissed. "Kausapin? But look at yourself." Inuna niya na naman ang galit niya bago niya inalam kung anong totoo. "This is one of the reason kung bakit ayaw kong lumalapit ka kay Ruel. Ibang iisipin ng ibang tao tungkol sa'yo kaya hanggat kaya mong umiwas ka." Ngumiti at tumango na lang si Carmela. Pakiramdam niya umaapaw ang kasiyahan sa puso niya dahil may mga tao na masasabi niyang kakampi niya at matatakbuhan niya sa oras ng pangangailangan. Sana lang ay hindi magbago si Idam at kapag dumating ng araw na kailangan na nilang maghiwalay, masaya siyang nakilala niya ang katulad nito. "Go back to your office. Susunduin kita mamaya at sa labas na rin tayo kumain." Ani ni Idam na ikinatango ni Carmela. Napalunok si Carmela nang halikan siya ni Idam sa noo bago to umalis. Nakita naman yun ni Sofia kaya napapairap na lang siya. Nang makalayo na si Idam ay nilapitan ni Sofia si Carmela. "Masaya ba ang maging isang festeho? Kunwari ka pang wala kang gusto kay Idam. Sa itsura't ngiti mo pa lang halatang may gusto ka na sa kanya. Ginamit mo pa kami ni Omar para lang pagtakpan ng kataksilan mo." Mapait na saad ni Sofia kaya napangisi si Carmela. Kung sa tingin ni Sofia ay magpapaapi pa si Carmela sa kanya ngayon, nagkakamali siya. Wala na siyang panahon na makipagplastikan pa at sawang-sawa na rin siyang maging alipin at walang magawa kundi ang kaawaan ng sarili. "Sa lahat ng ginawa mo, nagpapasalamat talaga ako sa iyo sa pang-aagaw mo kay Omar. Halos ibigay ko kay Omar ang mundo noon. Sa kanya na lang umiikot ang oras ko. Akala ko hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin. Pero mas maganda pa palang buhay na naghihintay sa akin. You're a blessing in disguise." Nakangiting saad ni Carmela sa kanya kininitan si Sofia. Umismid lang naman si Sofia. "Gusto ni Daddy na sumama ka sa family. Dinner bukas. Kung ako lang ang masusunod, ayaw kong sumama ka pa." "Then, tell that to Dad." "Huwag ka sa akin magreklamo." Pagpuputol ni Carmela sa sasabihin pa ni Sofia. Napapairap na lang si Sofia. Ngayon niya lang naranasan ang kamalditahan ng kapatid niya. Dahil nasanay siya dito na para itong isang tanga. Walang sariling desisyon at mabilis sumuto. Akma na sanang aalis si Carmela na magsalita si Sofia ang ikinahinto niya. "Gusto niyang kompleto tayong harapin ng pamilya na mapapangasawa ko." Saad ni Sofia. Nagsalubong ang mga kilay ni Carmela. Masyado yatang mabilis para pag-usapan ngayon ang magiging kasal ni Sofia at sino naman ang nahanap nilang maging groom nito. "Ikakasal ka na? Isang buwan pa lang ang nakalipas simula nang ikasal ako, tapos gusto mong sumunod ka kaagad?" Kunot noong wika ni Carmela. Pumayag ba dito ang kanilang ama? Bakit parang masyado silang nagmamadali? "Anong gusto mong gawin ko? Maghintay pa ng isang taon bago magpakasal? Naniniwala ka sa mga pamahiin na yan. Kung mamalasin man sa atin ang isa, ikaw yun. Kung ayaw mong pumunta sa dinner bukas, ikaw nang bahalang kumausap kay Dad." "Sinong groom mo? Si Omar ba?" Tanong pa ni Carmela. "Ano bang pakialam mo? Sa tingin mo pakakasalan kong lalaking tira-tira mo na lang? Hindi ako hayop na kakainin ng tira-tira ng iba. Pumunta ka kung gusto mo, pero mas mabuti naman kung wag na lang. Wag mo ring isasamang asawa mo. He's not invited." Masungit na saad ni Sofia. Sa kanya tinalikuran si Carmela. Pakiramdam ni Carmela may pinaplanong mag-ina. Bakit nila minamadali ang kasal ni Sofia at sino naman ang papangasawa nito? Siguradong hindi maghahanap ang stepmom niya ng mapapangasawa ni Sofia na hindi nila ito mapapakinabangan. Napapailing na lang si Carmela. Nahihirapan man siya ngayon na pabagsakin ang mag-ina
Sisiguraduhin para niya na mailabas niya ang baho ng mga ito. Pagsapit ng hapon ay sinundo ni Adam si Carmela at gaya ng sinabi nito kanina, sa isang luxury restaurant sila kumain. Tulalang nakatingin si Carmela sa menu dahil iniisip niya kung pupunta ba siya sa family dinner nila bukas. Parte na rin ng pamilya nila si Adam, pero bakit hindi siya imbitado? May order ka na ba? Agaw atensyon na tanong ni Adam. Bumalik naman sa wisyo si Carmela sa kanya tinignan si Adam at muli ibinalik ang paningin sa menu. Okay na sa akin ang steak, pasta at vegetable salad. Ano yan na inilista naman kaagad ng waiter. Wine you want? Tanong ni Adam. Isa lang, sagot niya naman. Nang masabi nilang mga order nila, umalis na ang waiter para ibigay sa kusina ang mga order nila. Kanina ka pa tulala, may gumugulo ba sa isip mo? Kuryoso ng tanong ni Adam. We have a family dinner bukas. Iniisip kung pupunta ba ako o hindi. Sagot niya. Para saan ang family dinner niyo? Alam ni Adam na hindi sila magkakaroon ng family dinner kung walang dahilan. Sasama raw sa family dinner ang pamilya ng magiging asawa ni Sofia. Pag-iisipan ko pa kung pupunta ako lalo na kung hindi naman kita maisasama. Member ka na rin ng pamilya namin pero hindi ko alam kung bakit ayaw ko nilang isama kita. Sagot ni Carmela sa kanya siya na pabuntong hininga. Ikakasal ngayong taon si Sofia? 1 buwan pa lang nakalipas nang ikasal tayo ah. Hindi pinansin ni Adam ang sinabi ni Carmela na ayaw siyang isama sa family dinner nila. Hindi ko rin alam, wala na akong pakialam sa desisyon nila. Hindi siguro mahalaga sa kanila ang pamahiin dahil ikinasal lang naman tayong dalawa dahil sa business. And I'm sure dahil din sa business kung bakit ikakasal si Sofia. Hindi naman panghabang buhay ang pagsasama natin kaya hindi na siguro nila inisip ang pamahiin na yan. Saad ni Carmela saka siya nagkibit balikat. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Adam. Bakit hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni Carmela? He wants a divorce pagkatapos makuha ni Carmela ang lahat ng gusto niya? Pero bakit naiinis siya kapag nababanggit ni Carmela na maghihiwalay rin silang dalawa? Nang dumating na ang mga order nila ay pansamantala silang natahimik, hinintay na muna ni Adam na umalis ang waiter bago siya muling nagsalita. Do you have a plan to get married again kapag nag-divorce na tayo at kapag nakuha mo ng lahat ng mga gusto mo? Tanong niya habang hinihiwang in-order ni Carmela na steak. Hindi ko alam. Depende siguro yun kapag may tao pang nagmahal sa akin at tumanggap pero sa ngayon, sapat na sa akin ang mga anak ko. Makuha ang hustisya para kay mommy at mabawi kung anong akin. Hindi ko pa iniisip ang bagay na yan dahil marami pa akong dapat unahin na gawin. Ang gusto ko rin ay yung lalaking matatanggap ng buo ang mga anak ko. Mabilis na sagot ni Carmela. Mahigpit na hinawakan ni Adam ang kutsilyo na hawak niya. Nang matapos niyang hiwa-hiwain ng steak ay binigay niya ito kay Carmela. Thank you. Matamis na saad ni Carmela saka siya nagsimulang kumain. Can we just make it real? Wika ni Adam. Natigil sa panguya si Carmela dahil sa pagtataka. Ang alin? Inosente pa niyang tanong. Humugot ng malalim na buntong hininga si Adam saka siya tiningnan sa mga mata si Carmela. This relationship? Sagot ni Adam na ikinawang ng labi ni Carmela. Mabilis niyang iniwas ang paningin niya at tila ba biglang uminit ang mga pisngi niya. Hilaw siyang tumawa na para bang ayaw paniwalaan ang sinabi ni Adam. What is he thinking? Ano kaya ang gagawin ni Carmela ngayon tila gustong totohanin ni Adam ang relasyon nila bilang mag-asawa? Pumunta kaya si Carmela at Adam sa dinner party ng pamilya ni Carmela? Ano ang gagawin nila kapag nalamang si Ruel ang lalaking ipapakasal kay Sofia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.